Sa nakaraan nating kwento ay natapos tayo, kung saan walang katakot-takot ni Lin Yuan kinaharap ang anak ng hari ng mga carrion gecko. At sa ginawang paghaharap ng dalawa ay walang pag-aalanlangan ni Venom inatake ang ating bida gamit ang kanyang nakakaagnas na laway. Subalit wala naman itong naging silbi sa ating bida, dahil madali lang nitong iniwasan ang atake ni Venom ng walang kahirap-hirap. Bukod pa dyan ay hindi pa nakontento si Venom at agad itong nag-ipon ng laway sa kanyang bibig, senyales na muli na naman nitong aatakihin ang ating bida. Makaraan lang ang ilang sandali ay mabilis na ni Venom pinakawalan ang kanyang atake patungo kay Lin Yuan, at sa mga puntong ito ay doble-doble na ang kanyang inilalabas na atake para lang matiyak na hindi ito magagawang ilagan ng ating bida. At dahil sa dami ng pinakawalang laway ng nilalang ay hindi na ito nagawa pa ng ating bida iwasan at tuluyan na nga itong tinamaan, dahilan upang magtamo si Lin Yuan ng matinding pinsala, kaya naman labis ditong nag-alala si Miss Ape para sa kalagayan ng ating bida. Bagamat gustong-gusto na ni Miss Ape tulungan si Lin Yuan subalit wala naman itong magawa, sa kadahilan ng ito ay pinipigilan ng mga carrion gecko na tulungan ang ating bida. Samantala namang sa kabilang banda, matapos ni Venom na magpadala sa ating bida ng maraming atake ay baka sa mukha nito ang pagkapagod. Subalit hindi rin nagtagal ay nakabawi na rin ito ng kanyang lakas, kaya naman agad itong naglakad patungo kay Lin Yuan para wakasan na ang kanilang labanan. Ngunit hindi naman dito pumayag ang Savage Ape, kaya nag-isip ito ng paraan upang makaalis sa mga maliliit na tuko. Matapos ni Miss Ape mapansin ang mga nakalawit na bato sa itaas ng kuweba ay agad itong buong lakas na tumalon patungo doon ng walang pagdadalawang isip, dahil batid ni Miss Ape na ito na lang ang tanging paraan para matulungan ang nasa panganib na si Lin Yuan. At nang nakahawak na nga si Miss Ape sa mga batong naglawit ay agad itong naglambitin dito patungo sa lokasyon ni Lin Yuan. At nang tuluyan nang nakalapit si Miss Ape sa nilalang, mula sa itaas ay walang katakot-takot ng Savage Ape hinarap si Venom, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang Savage Ape at agad itong naghanda ng atake pang sabayan sa nilalang kung saan ay ginamit niya ang kanyang mga kamao upang ipangsuntok. Matapos ni Miss Ape maghanda ay agad niya itong pinakawalan kaya naman nagdulot ito ng malakas na impact sa nilalang, dahilan upang ito ay tumalsik sa di kalayuan, subalit gayunpaman, hindi naman ito naging sapat upang si Venom ay pabagsakin. Agad si Venom bumangon at ginamit niya ang mga pader para dito siya ay kumapit, sabay agad itong nagsagawa ng atake pambawi sa Savage Ape. Habang sa kabilang banda naman ay nag-aalala ang ating bida sa maaaring mangyari sa kanyang kasama, kaya sinabihan ni Lin Yuan si Miss Ape na umilag. Subalit wala naman naging kwenta para kay Miss Ape ang atake ni Venom, bagkus minaliit pa ni Miss Ape ang atake ng nilalang. Sa kadahilanang hindi ito may kukumpara sa atake ng ating bida na Furry Breath, sa kabilang banda naman ay namangha si Lin Yuan sa ginawang pag-ilag ng Savage Ape, at naalala nito ang malakas niyang Furry Breath na pinakawalan nito na madaling iniwasan ni Miss Ape, kaya naman pabahagya itong nagulat. Matapos ilagan ni Miss Ape ang laway ni Venom ay agad na itong tumalon sa nilalang upang muli na naman maghatid ng malakas na suntok. Sa una ay mayroon pang laban ang Savage Ape sa nilalang, subalit ilang sandali lang ay mula sa likod ni Miss Ape, may sumulpot na atake ang patungo dito nang hindi niya namalayan, kaya naman labis ditong nag-alala ang ating bida. Sabay mabilis ni Lin Yuan sinabihan si Miss Ape na bantayan ni Miss Ape ang likod nito, ngunit huli na ang lahat dahil tuluyang nangang tinamaan ang Savage Ape ng nakakaagnas na laway ni Venom, dahilan upang ito ay mawalan ng balanse at mapahiga sa lupa. Malakas ni Lin Yuan tinawag ang pangalan ni Miss Ape upang malaman ang kalagayan nito, habang labis na naguguluhan ang ating bida kung bakit biglang bumalik ang pinakawalang atake ni Venom kani-kanina lang. Sa una ay binalak pa sanang tulungan ng ating bida ang kanyang kaibigan, subalit mabilis itong hinarang ng mga alagad ni Venom, sabay agad ang mga itong sumugod sa ating bida kaya labis ditong nainis si Lin Yuan. Sa huli ay hindi na rin ang ating bida napigilan pa ang galit niya. At sa mga puntong ito ay hindi na niya nagugustuhan ang kaganapang nangyayari, kaya naman hindi na ni Lin Yuan pinatagal pang mabuhay ang mga tuko at agad na niya ang mga itong ginamitan ng malakas na skills na Thorn Armor, dahilan upang si Lin Yuan ay tuluyang makawala sa pangangalaga ng mga carrion gecko. Bumalik ang eksena sa nagaganap na labanan ng Savage Ape at ang anak ng hari ng Underworld, at sa mga puntong ito ay labis nang nagigipit ang Savage Ape sa palakasan dahil sa nagtamo ito ng matinding pinsala. Ang nilalang na si Venom na walang pinapalampas na pagkakataon ay muli na naman nag-ipon ng kanyang nakakaagnas na laway sa kanyang bibig habang mahigpit na hawak ang Savage Ape,
kaya naman sa mga puntong ito ay wala nang magawa si Miss Ape upang umilag. Ngunit nang akmang bibitawan na sana ni Venom ang atake sa Savage Ape ay may biglang mabilis na bagay ang patungo sa mukha nito nang hindi na namalayan. Malakas ni Lin Yuan hinampas ang mukha ng halimaw, kaya ito ay tumalsik sa malayo, dahilan upang ang atake nito ay malihis sa ibang lokasyon. Gayunpaman, may 3 carrion gecko ang lumitaw sa itaas ng ating bida na tila mo ang mga ito ay may gagawing hindi ka panipaniwala. Unti-unting lumapit ang mga ito sa atake ni Venom na parabang balak ng mga ito saluhin ang laway ng nilalang, at nang tuluyan na nga itong nakalapit, ginamit nila ang kanilang katawan upang pabalikin ang atake ni Venom, kaya naman labis-labis ditong nagulat si Lin Yuan at si Miss Ape sa hindi kapini-paniwalang skills. Batid ni Lin Yuan na hindi na ito maiiwasan ng Savage Ape kaya naman ginamit na lang ni Lin Yuan ang kanyang katawan upang saluhin ang laway ng nilalang, nang sa gayon maligtas ang Savage Ape sa tamang oras. Matapos si Lin Yuan tamaan ay agad na itong tumayo, habang labis na naiinis sa mga tuko. Bukod pa dyan ay napagtanto rin ng ating bida ang kakayahan ng mga carrion gecko sa pamamagitan ng pagtutulungan ay magagawa nilang ipalihis ang atakeng tinatawag bilang venom bullets. At habang bago pa lang nakakabawi ang ating bida sa natamo nitong pinsala ay muli na namang nagpakawala ng atake si Venom, kaya naman mabilis ni Lin Yuan tinulak si Miss Ape, habang nagtataka ang ating bida sa dami ng pinakawalang laway ng nilalang na tila mo'y wala itong kaubusan. At bukod pa dyan, sa pagkakataong ding ito ay mukhang binabalak na naman gamitin ng isang tuko ang parehong taktika na pagpapalihis ng atake patungo sa ating bida. Subalit hindi naman ito pinahintulutan pa ng ating bida at agad niya itong pinaslang gamit ang kanyang buntot, kaya naman naging dahilan ito upang ito ay tumalsik at tumama sa pader ng kuweba, kaya't hindi na ito pinalad pang mabuhay sa lakas ng pagtama nito. Matapos ng ating bida sirain ang balak ng tuko ay maangas niya itong tinindigan, sabay sinabihan ito ni Lin Yuan na muli nilang subukan, dagdag pa dito ay sinabihan din ito ng ating bida na pwede niyang paslangin ng direkta ang mga taga-salo nitong halimaw. Kaya naman wala nang silbi pa ang venom bullets ng nilalang, subalit sa galit ni Venom ay malakas itong umungol, sinyales na ito'y nagtatawag ng mga taga-sunod, kaya napatingin si Lin Yuan sa kanyang likudan, at mula dito ay nagsipagdatingan ang karagdagan pang carrion gecko, kaya naman labis ditong nagtaka ang ating bida sa labis na biglaang pagdating ng maraming kalahok, habang ginawa ni Lin Yuan na football court ang buong kuweba. Subalit sa dami ng mga carrion gecko ay napag-alaman din ng ating bida na marami ring tuko sa itaas ng kuweba, kaya napagtanto ni Lin Yuan na wala na siyang ibang pagpipilian, kundi muling gamitin ang kanyang malakas na skills uli. Samantala namang sa kabilang banda ay muli na naman nakapag-ipon ng laway si Venom, kaya anumang oras ay maaari na naman itong magpakawala ng nakakaagnas na laway sa kahit anong direksyon, kaya naman natatawa ito para sa grupo ng ating bida na walang magawa. Gayunpaman, sa isip-isip ng ating bida na wag nitong isipin na hahayaan niya itong muling umatake, mabilis ng ating bida inunahan si Venom ng atake gamit-gamit ang kanyang malakas na ungol na kung tawagin ay Dragon Roar, at nang tuluyan nang kumonekta ang atake ng ating bida sa mga carrion gecko ay nagdulot ito sa mga tuko ng matinding pagkahilo, dahilan upang medyo si Venom pabahagyang nanghina, ngunit hindi naman ito naging dahilan upang ito ay tuluyan mapabagsak. Kaya walang pagdadalawang isip umatake si Venom sa grupo ng ating bida sa magkaibang direksyon bilang pambawi. Nangamba si Lin Yuan sa ginawa ng nilalang na paglalabas ng mga atake sa kahit anong direksyon, kaya naman napagtanto ng ating bida na mahihirapan silang iwasan ito. Maya-maya lang ay may biglang dumaan na atake sa ating bida kaya mabilis niya itong iniwasan, samantala namang gayon din kay Miss Ape na madali niyang iniwasan. Subalit agad naman dumating ang 3 tuko para ito'y muling pabalikin, at higit sa lahat, matapos ng 3 tuko pabandahin ang atake ni Venom ay nagpatuloy ang mga pagpapalihis ng mga carrion gecko sa kahit anong direksyon, kaya naman labis na alerto ang dalawa kung saan muling tatama ang sunod na atake. Maya-maya lang ay mabilis ng ating bida inagapan na itaas ang kanyang pangilalim na katawan bago pa ito tuluyang tamaan, kaya naman labis itong nagalit sa mga tuko. Sa kadahilan ng muntik na sanang mawala ang kanyang pagkalalaki, dagdag pa dyan ay naisipan rin ng ating bida na kailangan niyang patayin lahat ang mga carrion gecko nang sa gayon ay hindi na ito makaabala pa sa kanilang laban. Subalit mula sa malayo ay nakita ng ating bida na muli na naman nagpalabas ng laway ang nilalang kaya naman labis ang ating bidang nagalit kay Venom na may halong pagkagulat.
Sa huli ay hindi na rin ni Lin Yuan napigilan pa ang sarili na turuan ng leksyon ang mga tuko, kaya naman nakita niya ang magandang pagkakataong ito upang umatake sa mga magkakasamang tuko na balak sanang muling saluhin ang laway ni Venom. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Lin Yuan at agad niyang ipinadala ang mga carrion gecko sa kabilang buhay, habang ito'y masayang-masaya dahil batid ng ating bida na ang mga ito'y nagsasama-sama. Maya-maya lang ay tumama na ang radioactive rays na atake ni Lin Yuan sa isang grupo ng mga tuko, kaya naman nagdulot ito ng malakas na pagsabog at naging dahilan ng kanilang pagkasawi sa nakakamatay na radioactive rays ng ating bida. Matapos ni Lin Yuan sunugin ang carrion gecko ay labis itong natuwa. Sa kadahilan ng sa pamamagitan ng pagluto sa mga ito ay hindi na ng mga ito magagawa pang saluhin ang venom bullets ng halimaw. Kaya't muli ng ating bida ihinanda ang kanyang malakas na atake upang unahing paslangin ang mga maliliit na carrion gecko, nang sa gayon ay wala nang maging kwenta ang venom bullets ng halimaw. Subalit ng akma na sanang lulutuin ng ating bida ang mga carrion gecko ay sumulpot sa likudan niya si Venom, kaya pabahagyang napalingon dito ang ating bida, at dahil sa bilis ng pangyayari ay hindi na ito naiwasan pa ni Lin Yuan, kaya naman napatalsik ito at nagtamo ng pinsala mula sa kuko ni Venom. At bukod pa dyan, agad rin na may sumunod na atake papunta kay Lin Yuan dahil sa mga tuko kaya naman labis niya itong ikipinangamba. Sa kabilang banda naman nang makita ni Miss Ape na nasa panganib ang buhay ng ating bida ay agad itong nagmadaling tumulong, gamit-gamit ang dala ni Miss Ape na katawan ng tuko. Walang pagdadalawang isip ito ni Miss Ape ibinato sa Venom Bullet na patungo kay Lin Yuan, kaya naman lumihis ang atake ni Venom sa ibang direksyon, kaya't labis ditong natuwa ang ating bida. At dagdag pa dyan ay nakita rin ni Lin Yuan ang passive ng kasanayan ni Venom na labis niyang ikinatuwa. Hindi rin nagtagal ay dinampot ni Lin Yuan ang isang carrion gecko na tila ba ay mayroon itong balak na gawin dito, habang sa kabilang banda ay nagtaka si Venom kung bakit ng ating bida kinuha ang isang tuko. Maya-maya lang ay naghanda na si Lin Yuan maglaro, kung saan ito ay tinatawag bilang ping-pong. Sabay sinabihan ni Lin Yuan si Miss Ape na gumamit ng tuko bilang daga para tamaan ang bala ng kamandag pabalik. Maya-maya ay umatake na nga si Venom sa ating bida, habang masaya naman itong sinalubong ng ating bida na tila mo ay nakikipaglaro lang ito sa kanyang kalaban. Subalit ng kanya na itong hampasin, hindi ito tinamaan ng ating bida, kaya naman labis siya ditong nasaktan, bagamat hindi ng ating bida natama ng paunang atake ay hindi naman ito sumuko. Mula sa di kalayuan ay mila na naman may paparating na atake, kaya naman sa pagkakataong ito ay pinaghahampas na lang ito ng ating bida habang nagtataka ito kung papaano niya makakaligtaan ang kanyang target. Bukod pa dyan ay nagtataka ding napatanong ang ating bida kung ganito ba maglaro ang mga atleta, subalit sa katunayan ay wala palang kaalam-alam ang bida natin kung papaano maglaro ng ping-pong, kaya't ginawa nitong isang batuta ang katawan ng kaawang tuko. At habang abala ang ating bida sa paghampas sa mga nasa harapan niyang Venom Bullet ay hindi nito namalayang may isa na palang Venom Bullet na pabagsak sa ulo ng ating bida, kaya naman ang tamaan ng ating bida ay labis itong nasaktan dahilan upang mapatigil ang ating bida sa kanyang ginagawang pagpapalihis ng ibang Venom Bullet. Subalit hindi pumayag si Miss Ape na muling tamaan ang ating bida, kaya mabilis niya itong iniligtas. Pagkatapos ay tinanong ni Miss Ape ang ating bida kung ayos lang ito. Sabay lumingon si Miss Ape sa ating bida habang nagbigay ng thumbs up, sinyales na sa pagkakataong ito ay siya naman ang magpoprotekta sa ating bida. Maya-maya lang ay muli na naman nagpadala si Venom ng atake sa ating bida ng maraming bala, na madali lang naman ipinalihis ni Miss Ape ito ng walang kahirap-hirap, na tila mo ito'y nagmistulang ibang nilalang, na kung saan tinatawag ito bilang Gorilla Fists, ang bagong updated version ng Savage Ape, at dagdag pa dyan ay ang Gorilla Dual Wield. Walang kahirap-hirap pinawalang bisa ni Miss Ape ang Venom Bullets ni Venom, habang sa kabilang banda naman ay ang ating bida na nasa likudan ni Miss Ape ay labis ditong namangha, sa kadahilanang ang kanilang special na training ay nagbunga ng magandang resulta. At habang manghang-mangha pa ang ating bida sa bagong bersyon ng Savage Ape, samantala namang makikita namang seryoso si Miss Ape sa kanyang kinakaharap na malakas na katunggali. Agad si Venom muling nagpaumpisa ng laban ng ito ay malakas na umungol, kaya naman agad na sumunod ang mga alagad nito para pumosisyon. Pinalibutan ng mga carrion gecko ang buong Kuwebo Senyales na gagawa na naman ito ng sunod-sunod na atake, kaya agad ng ating bida binalaan ang Savage Ape na mag-ingat, sa kadahilanang binago ng mga carrion gecko ang kanilang formation.
Maya-maya lang ay tuluyan nang nag-umpisa ang mainit na bakbakan sa pagitan ng mga carrion gecko laban sa Ancient Savage Ape, nang nagpadala na si Venom ng maraming atake sa iba't ibang lokasyon, sabay agad itong inilihis ng mga tuko patungo kay Miss Ape. Ngunit madali lang naman ito pinalihis ni Miss Ape nang lahat ay kanyang paluin. Gayunpaman, muli lang naman ito pinabalik ng mga carrion gecko, kung saan sa kabi-kabilang direksyon ay kanilang ginamit ang kani-kanilang mga katawan pangsangga sa venom bullet ng kanilang pinuno patungo kay Miss Ape. Ngunit kahit napapalapit na ang maraming venom bullet ay hindi man lang ito nangamba, bagkus lalo pa ito nag-init na tila mo ay nagsusuper science pa ito. Mabilis si Miss Ape gumalaw at ni isang mga venom bullet ay hindi man lang makalusot. Nagpatuloy ang ganitong kaganapan hanggang sa mga puntong ito ay nagmistula ng isang tornado ang Savage Ape na kahit isa ay hindi nito pinalampas. Habang sa kabilang banda ay labis ditong namangha ang ating bidang nanunood sa tabi, maya-maya lang ay napaisip ang ating bida ng matindi patungkol sa kung papaano nila mapapatigil ang venom bullets. Sa kadahilan ng habang ito ay lalong tumatagal ay mas lalo itong bumibilis. Batid ng ating bida na hindi ito maaaring magtagal sa ganitong paraan, at habang abala ang ating nida sa pag-iisip ay muli na naman umatake si Venom. Matapos umatake ng nilalang ay nakita ng ating bida ang magandang paraan para ang nilalang ay pabagsakin kung saan ay inutusan ng ating bida si Miss Ape na punteryahin nito ang ulo ng nilalang, na hindi naman tumutol si Miss Ape at sumunod na lang ito sa mungkahi ng ating bida. Pinalo niya ang venom bullets pabalik sa halimaw. Subalit sa ginawa ni Miss Ape ay pabahagya ditong napangiti si Venom na parabang nasiyahan pa ito sa ginawa ni Miss Ape. Ginamit ni Venom ang kanyang buntot para ibalik ang atake sa panig ng ating bida, kaya naman nagulat dito ang dalawa sa hindi kapani-paniwalang talino ng kanilang kalaban. Ngunit kahit gayon paman, binago na lang ng ating bida ang taktika, kung saan ay inutusan ni Lin Yuan ang Savage Ape na ipagpatuloy lang nito ang pagsangga sa venom bullet ng nilalang. Kaya naman tuluyan nang ang naganap sa pagitan ng magaling na atleta ang palitan ng venom bullet sa isa't isa. Nagpatuloy ang dalawa sa palitan at sa mga puntong ito ay labis-labis na ang dalawa nagkakainitan. Ngunit maya-maya lang ay si Venom biglang natigilan sa pag-atake, dahil may napansin itong isang bagay banda sa lokasyon ng ating bida, at banda dito ay may malakas na ilo ang nagmamula. Hindi na nagsayang pa ng panahon si Lin Yuan at agad itong naghanda ng isang mapang wasak na atake. Matapos ni Lin Yuan mag-ipon ang kanyang enerhiya ay hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa at agad niya rin itong pinakawalan, ngunit sa pagkakataong ito ay ibang skills naman ang kanyang ginamit, at ito ay ang kanyang furry breath technique. Sa una ay sinubukan pa sana itong iwasan ni Venom, ngunit pabahagya lang ito nakailag sa furry breath technique ni Lin Yuan. Matapos tumama ang makapanindig balahibong atake ng ating bida ay nagdulot ito ng matinding pagsabog, at mula sa usok ay makikitang labis-labis nagtamo ng pinsala ang halimaw base sa mga katawan nitong naputol, samantala namang sa kabilang banda ay nagawa pa itong tawanan ni Miss Ape habang pinagmamalaki ang kahangahangang ginawa ni Lin Yuan. Ngunit matapos naman ng ating bida magbitaw ng malakas na atake ay tila mo nangayayat ito, subalit gayon paman kahit ang sitwasyon na nito'y nakakaawa ay nagawa pa nitong magyabang, kung saan ay mayabang ito na sumang-ayon sa papuri ni Miss Ape. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay huminga muna ng malalim si Venom bago nito muling pakawalan ang kanyang venom bullets, at nang makita ito ni Lin Yuan ay agad niyang hinawakan ang Savage Ape para tumakbo, sa kadahilanang minsan lang niya maaaring magamit ang furry breath sa loob ng isang araw, kaya naman mas pinili na lang ng ating bida na umalis sa kuweba, subalit sa ginagawang pagtakas ng dalawa ay labis ditong nanggalaiti si Venom, kaya't walang ano-ano ay agad niya itong hinabol. Samantala namang namangha ang ating bida sa tapang ni Venom na habulin sila. Mabilis ang dalawa kumaripas ng takbo nang walang tigil palabas ng kuweba, makaraan lang ang ilang sandali ay biglang nawala ang dalawa kaya't patuloy lang tumakbo si Venom, at nang saktong nakalabas na si Venom sa lungga nito ay agad na sumulpot si Miss Ape sa tabi at agad nitong hinarang ang nilalang gamit ang kanyang paa, kaya naman napatalsik si Venom sa di kalayuan. Matapos ng ating bida mapalabas si Venom sa kuweba at labis itong natuwa, at bukod pa dyan ay sinabihan rin ni Lin Yuan si Venom na pagbabayaran nito ang mga madadaya nitong pamamaraan, dinagdagan pa ni Lin Yuan ang kanyang mga salita, kung saan ay dinuro niya muna ang nilalang sabay ipinaalam niya ditong ang totoo niyang plano na sa una ay palabasin muna ito sa loob ng kuweba, at dahil sa mayroon itong advantage sa loob ng kuweba ay napagpasyahan ni Lin Yuan na hindi na ito hayaan pang makabalik.
Matapos ang ating bida magbitaw ng mabigat na salita ay nagalit dito si Venom kaya't muli na naman ito umungol ng malakas. Abangan sa susunod nating kwento, kung saan ay tuluyan nang maghaharap ang panig ng ating bida laban sa panig ni Venom, at sa mangyayaring bakbakan ay walang awa ni Lin Yuan papaslangin ang mga alagad ni Venom para sa kanyang pinaplanong gawin. Kaya naman kung nagustuhan mo ang ating kwento ay mag-like, comment, at huwag mo na rin kalimutang i-open ang iyong notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.